ang pagbabalik ng pinakamalakas na Kaijo, ang Kaijo number 8, Kafka Hibino, na may kasamang Detroit Smash na bumaon mismo sa bodega ng Mega Monster. At mukhang masasaksihan natin mga lods kung gaano nga ba kalakas ang full potential ni Kafka bilang tunay na monster Kaijo number 8. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! And by the way mga lods, kung nagtataka kayo kung bakit nawala ang lahat ng Kaijo number 8 reviews natin, nagkaroon kasi tayo ng copyright strike sa isa sa mga review ng Kaijo number 8. Kaya upang maging safe ang channel natin, dinilit ko na lahat, baka ma-terminate pa channel natin at mawala lang na parang bula ang lahat ng pinaghirapan natin. Sana maintindihan mga lods. Salamat. Nagsimula ang chapter na ito kung saan tinanggap na ni Kafka ang kapangyarihan ng isang tunay na Kaijo at hindi na siya muling babalik pa sa pagiging normal na tao, since ang kanyang puso ay tuluyan ng naging core dahil sa pagnanasa niyang iligtas ang lahat at wasakin ang pinakamalakas na monster. Habang nararamdaman ni Kafka ang malakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, napansin niya ang napakaraming soul ng samurai soldier na kumapit sa kanyang katawan at makikitang ang lahat ng ito ay nagmumura. Kaya napaisip ang ghost soldier kung makakayanan ba ni Kafka ang mga pasanin mula 400 years ago na sama ng loob. Ngunit siya ay napadilat ng sinabi ng ating bida, "Sige tara, bubugbugin natin sila," na makikitang nakangiti lamang si Kafka at masaya siyang bubuhatin ng lahat ng mga pasanin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa tunay na katawan ni Kafka, kung saan biglang napatwitch ang braso ng ating bida, kaya napadilat ang mata ni Mina nang napansin na parang biglang gumalaw ang braso ni Kafka. Lumalabas na kanina pang inoobserbahan ni Mina ang katawan ni Kafka at kung maaalala natin, matapos siyang iligtas ni Hoshina, kaagad niyang pinuntahan si Kafka dahil ang Kaijo number 8 lang ang may pinakamalaking potensyal na makakatalo sa Mega Monster. Kaagad tinawagan ni Mina ang operations kung kumusta na ang vitals ng troop member na si Kafka Hibino. Ngunit napatugon nito na still wala pa rin, and at this point sa tingin niya, posibleng masama ito. Napaisip si Mina kung naghahalucinate lang ba siya. Dahil ayon sa naunang report, nung si Kafka daw ay nawalan ng consciousness, bumalik ito sa pagiging normal na tao. Kaya sobra ang kanyang pagtataka dahil hindi normal na nananatiling transform ang katawan sa napakahabang oras. Ngunit isa lang ang talagang alam niya. Alam niya na hanggang ngayon, si Kafka hindi pa rin sumusuko. Nagulat na lamang si Mina dahil biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar kung saan kasalukuyang naganap ang napakatinding laban, kaya nag-aalala siya kung ano na kaya ang nangyayari kay Hoshina at Narumi. At heto na nga mga lods ang pinakamaangas na pwede mong suotin sa Christmas party ngayong December, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na yung chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods ang Black Clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre ang back design, ang Speed Kingdom na sobrang simple subalit napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot, lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation, dahil hindi lang maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos, nagkaroon ng emergency notification sa monitor ni Corozo dahil biglang bumaba ng 15% ang output strength ng Kaijo number 1 at bumaba naman ng 12% ang Kaijo number 10. Kaya nag-aalala ang operator para sa dalawa dahil wala ng oras na natira bago magkaroon ng overheating sa suits ni Narumi at Hoshina. Ipinakitang parang Sonic na tumatakbo itong si Hoshina sa bilis niya kung gumalaw at napatanong nga ang number 10 kung gaano kalaki ang pagkakataon na makaatake dahil kailangan nilang mag-unleash ng matinding attacks bago lumala ang sitwasyon, kung saan napawikan na lamang ang Vice Captain na alam niya ang bagay na yan. Inisip ni Hoshina na kung atake lang pag-uusapan, kanina pa nila ito ginagawa. Kaya walang kwenta kahit gaano pa kalakas ang ataking papakawalan nila. Subalit sa kanyang nakikita, ina-anticipate pa rin ni Narumi ang pag-atake upang ilayo ang Mega Monster sa lahat. Kaya naisip niya na isa lang ang susi sa laban na to. Ginamit ni Narumi ang Retina's power ng Kaijo number 1 upang atakihin ang vital points ng Kaijo sa pamamagitan ng pagbasa ng signals, subalit kalmado lamang ang Mega Monster at hindi man lang nahirapang i-block ang mga pag-atake ng first unit captain.
Nagtataka si Narumi dahil sigurado siya na ang kanyang sure firing ay tumama talaga. Subalit hindi siya makapaniwala na nagawa pa rin itong mablock kahit nabasa niya na ang signals. Dagdag pa niya na nakikita niya ng ladlaran ang multiple future kaya napatanong siya kung hindi ba nagfa-function ng maayos ang kanyang abilities. Muli niyang ginamit ang retina kung mayroon bang bagay na hindi pa pumapasok sa kanyang isipan at nakita niya ang vital signs at signals sa katawan ng Mega Monster. Ngunit nagulat na lamang siya dahil ito palang dahilan kung bakit kanina pang hindi tumatama ang kanilang mga pag-atake dahil hindi nila nakita ang mga individual na monster na nakatingin lang sa paligid at nagbabantay upang protektahan ang Mega Monster. Kaya napadilat na lamang si Narumi at sinabing nakuha niya na. Kaagad nag-report ng bagong analytical data si Narumi doon sa operations ng first unit. Kaya nagulat na lamang si Kuroso at ang kasamahan nito nang nalamang mayroong napakaraming individual signals na nanggagaling mismo sa loob ng katawan ng Kaijo. At hindi lang ito dose-dosena kundi parang lampas hundreds of Kaijo ang nasa loob ng katawan ng Mega Monster. Habang nakikinig si Hoshina sa report, sinabi ni Kuroso na napaka-imposibleng basahin ng lahat ng signal at the same time. Subalit ibahin nga natin itong si Narumi na makikitang tinuloy pa rin ng first unit captain ang kanyang pag-atake at sa hindi inaasahan sa napakaliit na chance na gawang ma-unleash ang napakatinding atake na tumama sa ibabang bahagi ng katawan kung saan doon nakababa ang depensa ng Kaijo. Nagulat na lamang si Hoshina dahil nagawa nga ni Narumi na basahin ang napakaraming signals sa loob ng katawan ng Kaijo kaya napasabi na lamang siya na ang taong ito ay ang tunay talaga na monster. Nag-unleash din ng severe attack si Hoshina at sinundan pa niya ito ng mabilisang cuts and stab at nakita talaga niya gamit ang singkit niyang mata na effective at gumagana ang strategy na ginawa ni Narumi. Napasigaw si Captain Narumi dahil parang humihina daw itong si Hoshina na parang hinahamon na naman ni Narumi ang vice captain kung sino ang mas mabilis sa kanila. Kaya napasabi na lamang si Hoshina na parang siya dapat ang magsabi niyan dahil parang hindi ata napapagod itong si Narumi at inisip na ilang segundo na lang mag-overheating na sila. Kaya ito na ang kanilang huling pagkakataon para makapag-unleash ng pamatay na atake kung saan makikitang naghanda ang Vice Captain upang mag-unleash ng 7th form duodecimal strike na direktang pinatamaan ng sentrong bahagi ng katawan ng Kaijo at sabay bumanat si Captain Narumi at Vice Captain Hoshina dahil maya-maya mararamdaman na nila ang overheating sa katawan. Biglang dumalak ang dugo sa mata at bibig ni Narumi kung saan nagulat din itong si Hoshina dahil tumalsik papunta sa kanya ang dugo at bigla na lamang umitim ang mata ng captain na parabang nag-blackout ang kanyang paningin kaya napangisngis si Kuroso dahil ito na ang simula ng overheating. Subalit bigla na lamang napangiti ang the strongest captain nang pinilit ni Narumi na ibalik ang number 1 retina sa kanyang mata at ito nga ay nasa awakening mode pa. Napasigaw si Kuroso dahil nagkaroon sila ng control rejection kay Narumi at sinabihan niya itong nahihibang ka na ba dahil talagang lulutuin daw ang utak ni Narumi sa tindi ng init. Sinabi ni Narumi habang umaatake na okay lang siya at wala siyang pakialam kaya nagulat si Kuroso na parang naaalala niya si Isaw na umaakto daw ngayon si Narumi na parang si Isaw kung magdesisyon. Inisip ni Narumi na siya daw ang koneksyon ng lahat na kahit mamatay man siya sa araw na to, alam niyang mayroon pang ibang troop member na susunod sa kanya. Kaya ngayon, papalipasin niya muna ang oras at kunin ang lahat ng impormasyon na kanyang makukuha sa Kaijong ito. Dahil ang tanging magagawa lang niya sa ngayon ay ang ipasa sa baba kung ano ang ipinasa sa kanya. At tinukoy nga niya dito ang former Chief Director General Bato, Isao Shinomiya. Kaya hindi nagdadalawang isip itong si Narumi na ibigay ang lahat sa huling pagkakataon kahit babawian man siya ng buhay. Ngunit napadilat na lamang siya nang napansin na bumaon sa kanyang katawan ang pinatalas na braso ng Mega Monster at ang kanyang awakening retina ay mas lalong dumugo. Nashock ang lahat sa nangyari kay Narumi na kahit si Hoshina nakita rin niya ito, subalit kahit daw nakikita niya kung ano man ang mga posibleng dumating, hindi niya na maigalaw ang kanyang katawan na makikitang parang nalupaypay ang katawan ni Hoshina nang tinamaan ng smash gamit ang buntot ng Mega Monster. Tumalsik si Hoshina sa mga nawasak na gusali at bigla na lamang napatingin ng Mega Monster kay Narumi habang ang captain ay mukhang wala na ito sa kamalayan na parabang wala na siyang pake kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya. Kaya ginamit ng Kaijo ang isa sa pinakamalakas niyang atake upang tapusin ng first unit captain sa pamamagitan ng paglagay ng marka at alam naman nating ang lahat ng bagay na matatamaan sa ataking ito ay nahahati talaga at walang sinasanto.
Napatitig si Kuroso sa sitwasyon ngayon ni Narumi at unti-unti niyang na-realize na parang tatapusin na ng Kaijo ang captain kaya napasigaw siya sa pangalan nito, subalit sinabi ni Narumi na nagawa niya na kung ano ang dapat niyang gawin, na ang tinutukoy pala niya ay ang tagumpay niyang mapalipas ang oras para kay Kafka, na makikita ang isang silhouette na papunta sa kanila at ito nga ay wala ng iba kundi ang nag-iisang Kaiju number 8, Kafka Hibino. Bagay na sobrang ikinagulat ng Mega Monster nang napansin niya si Kafka, ngunit huli na ang lahat dahil ang mala Detroit Smash na kamao ay bumaon mismo sa bodega ng Kaijo at pangitingang sinabi ni Narumi, "Show us what you've got, Kafka Hibino." At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!